Ayan, good morning. Magpa-part-time tayo ngayon dahil wala tayong pasok sa trabaho, nakasiklib tayo kailangan nating maghanap ng extra income kasi gumagastos tayo araw-araw. Bali papunta ako ngayon dun sa part-time ko. 8:30 na ng umaga pero medyo madilim-dilim, mahamog, winter na kasi. Bali dun yung accommodation namin. Hindi ko na nakaw ng kanina kasi nakabike lang ako. Hindi naman ako sanay na magbike ng isa lang kami ang gamit. Kaya tumigil muna ako. Ayan. Bali dun sa kabahayan doon ako pupunta. So samahan niya ako. Stop ko man na rito. Tutuloy ko mamaya pag nakarating na ako dun. Ayan. Andito na po ako sa bahay ng papasukan kong part-time. Ito baka malinis na itong nasa una kasi yung tatay niya naglilinis yan. Baka dun na naman ako sa likod kasi yun yung area niya Hindi niya naasikaso yun. Yun ang lagi pinapatrabaho sa akin. Nihintay ko pa yung tatay na lumabas. Malamig niya yan pero wala tayong choice kundi maghanap ng part-time. Sayang yung araw natin lahat dito binibili. Mahal pa man din ang bilihin dito sa probinsya. Tiyatsagaan natin kahit 4 to 5 hours lang makapagtrabaho tayo dito. Sayang din naman kasi pambili din ng tubig tsaka food allowance sa araw-araw hanggang makabalik tayo sa trabaho. Tsaga-tsaga lang muna kahit maliit basta meron kaysa yung walang wala tapos gumagastos pa puro palabas, wala namang income. So tutuloy ko mamaya pag dumating na yung tatay o magsisimula na ako mamaya. So ayan, katulad ng ina-expect ko, dito ako sa area niya. Sayang to, hindi niya naibenta gawa nga ng may sira yung dahon. Magaganda pa yung bulaklak lalo dito sa ibang area. Sayang to, itong priority na to, hindi niya nabenta lahat. Aso nilang laki na, tuta lang to nung nagpupunta ako rito. Yan, area ng tatay niya yan, alaga yan. Naibenta nila lahat yan. Kita mo to, sayang to. Hanggang nabulok na lang. Ang harvest nito is end of October kasi pong November 1 yan. Hanggang nagganyan na lang yung bulaklak kasi yung dahon hindi nila maibenta gawa nga na yung dahon ganyan na late nilang na-sprayan yan kasi hindi siya madamuhan, hindi matanggal gawa nga na siya lagi namang tulog ako lang inaasahan niya, wala namang pumupunta na kalahi nila. Hindi ko naman kaya lahat kasi may trabaho pa ako. So yan ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko lahat yung mga yan. So mamaya ko na itutuloy yung video, hintayin ko lang yung tatay. Ayan, natapos ko na yung isang linya. Yan. Yan hanggang doon sa dulo doon. Yan. So dito naman ako sa pangalawang linya. Tatanggalin ko muna yung halaman. Tapos mamaya ko na babalikan yung damo. Sana matapos ko to ng hanggang alas 3 para sa kabila na lang ako bukas. Wala yung dito, walang amo. Kasi yung contact ko rito yung anak nila. Nasa Netherlands, tinawagan lang ako kanina. Tapos nag-translate lang kasi hindi marunong mag-English yung tatay pero mababait sila. So, magbubunot muna ako rito. Okay. Ang naman. Hindi ako makakuha ng magandang video kasi wala akong stand ng cellphone. Wala naman akong mabilhan. May mabibilhan online. Kaya lang 2 weeks pa yon. Tapos ngayon tatamaan pa ng holiday yan. Kaya next year na yung darating. Yung bibili man ako online ng stand ng cellphone. Kaya taga-taga muna sa ganito. Ang allowance din. Ayan. Kasi yung rate ko rito mas mataas kumpara dun sa trabaho ko, mga oras nila per oras nila dyan sa amin. Since wala naman akong trabaho, dito muna ako. Hindi pa ako pwede pumasok sa trabaho ko bilang mas computer. Kaya dito muna.
kasi yung rate sa akin dito 174, parang standard rate na rito sa Hungary yun eh. Ayan. Kaya taga-taga lang kung ano man yung meron. Sensya na kayo sa video kung medyo magtuloy eh. Wala talaga magagawa, walang stand yung cellphone ko. Ito ko lang ano, pag video ko rito parang documentary na lang din sa experience ko rito sa Hungary. Kasi hindi lang ako naging mushroom picker dito, subukan ko rin mag-pick ng cherry. Eto nung maliliit pa tong halaman na to, dito na ako nagdadamo hanggang ngayon na naman, hanggang sa dadamuhan na naman. Sayang to hindi nabenta, gawa nga ng nagkapunggos yung dahon. Maganda yung bulaklak na rin dahon. Ano, nade-delay siya, hindi nila ma-sprayhan yun dahil hindi siya hindi pa siya tapos na linisan. Pagtatanggal ng sanga, mga excess na damo. Yan. Eh ako lang naman ang pumupunta rito noon. Sa ibang lahi hindi, walang masyadong pumupunta. Yung ibang lahi konti lang ang nagagawa nila, isa lang minsan. Tapos matagal lang nung nagpunta ng huli dito noon kasi nga nasimulan ko na kumbaga yung panibagong tubo na lang sa mga sanga, kaya mga nalagpasan ko, yun na lang pinupulot niya, natanggal niya. Pero alas hindi sila makapagtaga sa ganitong trabaho sa mga farm. Ang nagtataga lang sa ganitong trabaho yung patay niya. Kaya maganda yung area yan sa baba, talagang nasasabi mong greenhouse yun. Kaya kasi although mabait siya, laging lasing, tanghali na akong gumising kaya wala siya nagagawa, kaya inaasa niya sa akin. Ako lang din naman, although nagpapahanap siya ng tao, wala rin akong mahatak kasi nga magkakaiba naman ng kilos. So yung kilos ko, ina-expect na ganun din ang kilos nila. Hindi ko naman sinasabing mabilis ako, kaya lang siyempre binabayaran ka rin naman. Meron din kasi yung hindi naman sanay sa ganitong gawain, medyo mabagal. Lalo sa kanya naghahabol na nga siya dito sa area niya. Sa akin naman kahit anong bilis ko, hindi ko talaga kayang habulin na isa, gawa nga na may trabaho din ako. Nakakapunta lang ako dito pag day off, tapos pag maaga ang trabaho matapos doon. Summer maaga natatapos ang trabaho dahil konti lang ang mushroom doon. Ngayong winter marami, nagtataon ng nakasiklib hanggat wala pang result medical, wala akong pasok. Di since sayang naman yung araw ko, gumagastos ako ng pagkain ko araw-araw, nababagot lang din naman akong kain tulog, kaya tinataga ko na lang yung ganito. Sayang din talaga, 6 na oras 2,000 sa pera natin. Eh yung 2,000 na yun, ano na yun, magkano na sa atin sa Pinas yun kung minimum wage ka or provincial rate, kasi nasubukan ko ng 5 taon dyan. Kung malas-malas ka pa sa Pinas, hindi naman lahat ng trabaho 8 hours, minsan 6 hours, 5 hours, lalo ng mga fast food, kasi fast food ako galing eh. Kaya nangyayari yung mga ganun. Tapos may Kaltas Spices yan, nasubukan ko ng dyan, mababang sahod din. Kaya nga nung napunta ko rito, na lang talaga, daming pasalamat. Sabi ko pa dati kahit 30, 40 ganun, sabi ko nga Dubai dati, kahit may malinis lang akong 20k, eh kinukompute ko kasi mahal ang doon, ang mga bang term doon, nakalimutan ko na, cost of living yun. Dito rin naman mahal kung hindi ka marunong mag budget. Hanggat maaari ang budget ko rito
abot lang siya ng 10,000 pesos. Talagang mahal. Kasi nandito na kami sa probinsya eh. Hindi katulad nung ano, nasa Budapest ako. Marami kasing bilihan doon. Eh dito, pupunta ka pa doon sa bayan, sa Iger kung tawagin. 30 minutes ang biyahe. Minimal lang naman ang mabibili mo. May nagtitinda sa amin na Vietnamese na mushroom picker din. Kaya lang, medyo may kamahalan ang patong. Mamumulubi ka kung araw-araw nabili sa kanya talaga. Isipin mo yung pangkain mo sa isang buwan, 20 mil. E kadalasan nga, ang isang pamilya sa Pinas, malaki na yun, yung 20 mil na yun. Sa isang pamilya yun ha, hindi sa isang tao. Kaysa naman, i-consume ko pa yun para sa sarili. Ito ibabudget mo talaga. Mura ang karne dito, kaso magsasawa ka. Mayaman ka naman dito kapag nagbubulay ka araw-araw. Lalo na yung pinakpit. Ang ano lang dito, murang gulay, carrots, patatas, sibuyas, yan, mura yan. Yung repolyo naman dito, gusto po, lalaki. Yung laki ng ulo ng tao, walang maliit. Magsasawa ka naman kung araw-araw yun ang ulamin mo tapos kada kain. Ang hindi mo naman naluto agad, masisira, ganun. Magsasawa ka. Eh tayo, Pilipino, lalo na ako Ilocano, hanapin mo yung gulay. Kaya minsan sinisingit-singit ko lang. Kaya nagpasya akong kunin to kahit winter. Hindi naman masyadong malamig kasi kulob. May plastic pa. Kaya kinuha ko na. Kasi sabi ko, pangkain ko rin. Malaking bagay na ito kung lutuin. Makakabalik pa ako rito bukas. Marami pa yan. Sana nga ano, may pampasahod siya sa akin. Yun lang naman ang nakadepende dun eh, yung pasahod. Kasi dati pa to, tinanong ko siya kung may papagawa. Sabi niya wala pa siya ipapasahod kasi pupunta pa siya ng Netherlands. Kailangan niya muna yun. Pinagbenta niya rito, magagamit niya muna panimula doon. Ayan, eh siguro nakabuelo na siya. Kinontak ako nakarang araw. Dapat nga kahapon. Eh, biglang may lakad ako. Kaya ngayon, hindi ako nakapunta. Sakto naman, sabi niya. Nakalimutan niya rin. Pumunta ako ng alas 9. Dito kanina. Sabi ko hanggang alas 10 lang ako kasi maaga na magdilim dito. Alas 4 madilim na nga eh. Alas 3 na magdilim. Pero kung kaya mamaya hanggang alas 3, pilitin ko hanggang alas 3. Tatapon ko muna yung basura. Ayan. Napakabait ng pamilya na to sa akin. Wala masabi. Ano lang, problema mo lang talaga dito yung language barrier sa salita. Kasi kahit saan ka mapunta rito, hospital, grocery, pahirapan magsalita ng English. Kahit mga doktor dito, hirap na hirap magsalita sa English. Hindi bihira ang magsalita ng English tapos magulo pa. Eh yun lang naman. Pero kung dito maano sana ang magsalita ng English, kahit paano naman kasi nakapagsalita tayo. Marami akong mapapasawang part-time dito. May mga hotel pang inaalok sa akin na linis. Kasi hindi ko kinukuha muna kasi meron pa naman to. Isa pa, mas malapit to. Sa pares lang naman yung rate ng per oras. Siguro mas magaan doon. Kaya lang, mas komportable naman din ako dito. Kaya mga mabait kong pamilya natin, hindi ako pinakikalaman. Iwanan na nila ako. Isang salita lang last, iwanan na ako. Sisilip-silip lang. Papamerienda yung mga yan. Papainom ng alak. Minsan pag nagkataong nagluluto nataon sa uwi mo, bibigay yung mga yan. Bali, dadalaw sila magkapatid, pareha sila nasa Netherlands ngayon. Yung bunso talaga ang lagi sa doon na talaga nagtatrabaho, pa uwi lang. Yung panganay, yun yung tuwing ano naman nagpupunta doon winter. Pag
pag summer siya yung nandito. Siya yung namamahala dito sa area niya na to. Kaso nga lang, napapabayaan niya. Gawa nga ng pagdamag siyang naglalasing. Umaga na matutulog. Kaya wala siya nagagawa. Hindi niya naasigaso to. Naasa niya doon sa mga tao. Kaya lang, wala rin nagpupuntang lokal na magtataga sa ganitong trabaho. May magpupunta kaso ayaw niya, gawa nga ng mababagal. Kadalasan dito, hindi naman sa paninira. Mabagal sila magtrabaho. Logi ka kasi. Per oras ang bayad mo sa kanila. Kaya ayaw niya rin. Hindi ko naman sinasabing mabilis ako, pero kahit pa paano, mas malawak yung magagawa ko. Mga anak. Kaya, salamat na lang din eh. Natagpaan ko to. Pera pa rin eh. Tipin mo yun. 6 na oras. 2,000 pesos. Pakalakang bagay yun. Hindi mo yung kikitain sa Pinas ng 6 na oras din. Sabihin mo lang may kabigatan dahil nagdadamo ba mo. Sanay naman tayo din. Sa Pinas. Eto nga. Makati yung ito. Nanunungsok. Sa Pinas, kami mga Ilocano, kung tatawagin yung magbubunot ka ng punla. Agsik ka. Eh wala namang pinagkaiba dito yun. Dito walang problema kung maputol. Kasi nga lilinisin mo na yung area. Hindi katulad ng maliit pati talaga. Iniingatan ko siya. Ito. Kahit bara-bara lang. Ang problema ko lang dito yung problema ko lang dito yung mga damong matinik, masakit, parang pinapasok. Kung sa atin sa Pinas may, kung tawagin may lupa dito meron silang mga damo yung punong-puno ng tinik, balahibo, ang sakit, parang kang pinasok pag bumubukol siya, napakakati. Kaya nang hingi ako kanina ng yung palang maliliit, ewan ko yung tawag doon. Inuuna ko lang tanggalin itong halaman para dire-diretso na ako mamaya. Tanggalin ko na lang yung mga damo saka yung mga natirang ugat. Importante matanggal ko yung halaman. Siya nasa digital lang na talagang cellphone stand. Sabulin yung para matuwa naman. Gusto ko kasi kung kakayanin ko hanggang alas 3 matapos yung dalawa na to para bukas panibagong area dyan sa kabila mas makapal yun. Hindi pa nga natatanggalan ng bulaklak yun. Tinatanggal ng tatay niya yung bulok ng bulaklak. Ini-separate ng tatay. Siguro para hindi makalat sa lupa pag nasalin mo. Kasi yung tatay niya doon sa kabilang lupain nila. Ewan ko anong ginagawa niya doon. Hindi ka sanay sa trabaho ko ng mga ganito. Ang balakang. Ako nga nasanay yung sinasakit ang balakang. Kate. Ay, ang kate. Diyos ko po. Napakakate. Ito muna. Kung makikita ako. Kita ba ako dyan? Yan. Kita naman.
Ayan, ito na. Nakakahilo. Magulo yung video natin. Makapagtapon niya muna.
Thank you, Lord. Ay, nako. Bali sa ano nga pala rito, yung per oras ko rito sa peso, 280 pesos per oras ko. Kasi bali sa akin dito 1,700 foreign. Ngayon kung iaano mo siya sa palitan ngayon, nasa 0.17 na sa 280 pesos. So, malaking bagay pa rin yun. Kumbaga sa Pinas, pwede ng pang ulam sa isang kainan yung 280 pesos. Pwede yung pangkain na rin, may isang kilong bigas na rin doon kung hindi naman maluho sa ulam. Na ano, kaya dito na ito, may mga opportunity na ito. Hindi ka naman inaano ng mga sa Pinas. Tagaan lang din talaga. Kasi nasubukan ko talaga sa Pinas na magtipid ng malala. Darating pa sa punto na pamasahe lang yung pera mo papasok sa trabaho. Kaya ano, mga pagkakataon na to, tiyagain na habang meron pa. Kasi pag bakasyon o pagbalik sa Pinas, maiisip mo na lang yung mga bagay na nakawalan mo. Pag nagbakasyon ka, umuwi ka sa Pinas, umuwi ka na, araw-araw kang bibili kain mo, malala pa ngayon dyan, napakagulo. Wala na pag-asa ang ano, Pilipinas na guminhawa. Kanya-kanya na yung mga politikong namumuno dyan, gantihan na lang, kanya-kanyang nakawan, kanya-kanyang profit. Hirap na yung tao Pilipino na pagsapa na maghanap buhay sa araw-araw, may tawid lang yung pangangailangan, gaganyan lang din naman nila.
kung ano-anong tax, kaltas sa mga ano, binubulsa lang. Pakayaman naman talaga ng Pilipinas kung tutuusin. Hindi naman ganyan kahirap ang buhay noon. Ngayon, palala. Pakayaman ng Pilipinas at totoo lang ho. Hindi lang kurakot. Hanga ka rin sa mga taong ganyan na hindi nakokontento. Kahit sila naman naghahangad na yung guminhawa, yumaman sa buhay. Kaya lang sa kanila, namihasa sila, hindi sila nakokontento. Para bang pagdating nila sa kabilang buhay, ganun pa rin ang buhay nila, ganun pa rin ang masarap. Yun yata inaakala nila. Isipin mo naman kung milyon-milyon ng pera mo, bakit kailangan mo pang magnakaw ng sobra-sobra? May kababayan ka rin na nangangailangan din ng trabaho. Kung ayaw mo mamigay, tumabang ka na lang ng patas. Hindi naman kailangan mamigay din eh. Hindi naman obligasyon ng pamimigay. Kung yung tao yung nagtatrabaho, kahit maliit na sahod, mahirap, pero lumalaban ng patas ang sasaga, kaya mo, huwag mo nang pagnakawan. Ganun lang naman yun eh. Kung ipagsapalaran na yung tao, itataga na, gaganunin lang din naman. Ang nanakawan, abusuhin, walang bayad ang overtime, pero may bayad ang late. Mga back pay, mga benefits, pahirapan, permahan, gagastos ka pa. Pinaghirapan mo na, pagkukunin mo na, paghihirapan mo ulit, imbis na iaabot na lang, ibibigay na lang. Ayan, temong bulok ng Pilipinas. Masarap man nila sa Pilipinas kung may pera ka, dahil masiyahin ang pamilyang Pinoy. Pero kung kontento ka na sa pang araw-araw na halos isang kaig isang tuka, gawa nga lang sa sobrang pababa ng pasahod. Isipin mo naman, hindi ka naman po nilalahat na may posisyon ka na sa trabaho, manager ka na, pero ang pasahod sa'yo, ko po, nakarampot, ewan ko ba, kulang na lang sabihin sa'yo, libre ka na lang magtrabaho. Saan mo naman nakita yun? Pero pag ibang lahi ang nagtrabaho o nagnegosyo rito, talagang todo asikaso, bibigay lahat. Kasi nga pakikinabangan nila, tapos ikaw pakikinabangan din, nag-ahir din. Mga sistemang bulok ng Pilipinas. Siya, mamaya ako na itutuloy para matapos-tapos ko lang to at makarami-rami.